Yung feeling na sanay ka na meron kang inaalagaan ng mga isda, nagpapakain tuwing umaga at hapon, pero parang nakakapanibago talaga. Kaya dahil sobrang ganda po ng tubo ng aming mga tilapia, ay walang rason para mag-relax ng isang buwan. Kaya pumunta kami agad sa Cabadbaran City upang bumili ng mga materyales para makapagsimula agad. Pero sadyang nahirapan kami maghanap ng net dahil yung iba mga 10 meters lang, 20 meters, pero yung gusto kasi namin na bilhin ay mga 40 meters. Actually yung bet talaga namin is color black or white, pero nasa mga 10 to 20 meters lang, kaya no choice kami, kulay blue na lang talaga yung aming bibilhin dahil umabot siya ng 40 meters. At okay naman siya kasi yung binili namin na net talagang hindi makakalabas talaga yung mga similyang tilapia. Bale yung gagawin namin is same lang din naman sa una. Yung gagawa lang naman kami ng kulungan upang ma-monitor namin sila kung gaano na sila kalaki. Kaya kung medyo malaki na sila, tsaka na namin sila papakawalan. Di ba may nag-comment doon na wag na lang lagyan daw ng kulungan para syempre maganda po yung kanilang pagtubo tapos makalangoy sila ng maluwag. Hindi din kasi pwede kasi yung fish pond namin medyo malaki siya. Isa sa rason na ikukulong muna namin sila bago namin sila pakawalan dahil sobrang dami po talaga ng mga ibon dito at kakainin sila. Yung una pala namin nabili na net ay hinati po namin yun sa dalawa. At yun yung hinarang namin sa Pilapil para if ever na mag-high tide hindi po lalabas po yung mga isda. Bale yung nabayaran namin dyan lahat ay 2,000 dahil kada metro ay 50. Tapos 40 meters yung binili namin kaya 2,000 lahat. At bumili na din pala kami ng nylon para may pangtali sa net if ever mag-high tide. So diba? So hindi aangat po yung net. Bale yung nabili namin na nylon ay 45 yung kapal niya parang ganun at 280 po yung nabayaran namin dyan. Kaya ayun, so simula na po ang ating arangkada dyan sa fish pond dahil nakabili na po tayo ng mga anik-anik dyan. At super excited kami at saya dahil may papatuloy namin yung munting negosyo namin. So it means maganda ang aming negosyo ngayon. At alam niyo ba mga kalab, for the first time na isusugal na naman namin yung aming buhay para sa negosyo na yan. Kasi nung naglagay kami ng mga sugpo or alimango, hindi na kami umulit talaga. Kaya eto, dahil nagkaroon tayo ng pera sa ating pag-harvest, iikot-ikuti natin yung pera para mas lumago. Sumubok na naman kami ulit dahil bongga ang pasok ng negosyo namin ngayon. So yun mga kalab, ngayon po is andito kami ngayon sa aming fish pond. So ito po ay wala na pong, meron na po siyang laman pero tapos na po kami mag-harvest. So sa mga hindi po nakakita po, manood po kayo kasi na-upload na po namin yung aming vlog. Yes, vlog po na nag-harvest. So ngayon po ay tulong-tulong kami dito ngayon mga kalab sa pag-aano po ng ating mga damo. At tignan nyo po yung akong nails mga kalab, ang bongga. Diba? Pak, sino ka dyan? Thinking back on when I used to hold your hand, feeling lost and found at the same time. That distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all. You'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know? So ayun mga kalab, it's already 2 PM. So comment mga kalab kung nakita nyo ba noon, nung noon pa talaga. Nag-vlog ba tayo naglampas taan ni noon mga kalab, kinuha namin ang ano na to, ang damo na to noon pa nung dito talaga kami nag-start ni Francis. Ate kuya mo magpo. Na-approach point dapat. Ay, basta. Binakaw. Nung labing, nakapag-bisita dito ng Jenny. Tawag babae. Hindi nyo malikan yung labing ha. Makot na. Sakto. Sige na, ito nag-eskulahan. Basta. Ito nga. So pasensya kung hindi ko nasali doon kung magkano, ilang kilo lahat nung naano namin, nakuha, nabenta namin. So
mga 300 plus kilos po yung nabenta namin. So, kinat ko kasi yun makalab kasi while lang sabi na ako na ganyan, si Francis, kulangot ang kulangot, kaya di ko na lang siya sinali. Not bad kasi yung tilapia po namin ay sponsor lang naman din po yun, nagaling po kay Sir Tom. Kaya maraming salamat po. Comment nga kayo dyan kung mayroon bang pangpatay ng damo, like dito. Tapos, meron pa din naman kasi mga natitirang mga mga damo, mga tilapia. Medyo madami pa siya. So ngayon mga ka-love, dahil hapon na at ngayon nakikita nyo naman po na medyo konting tiis na lang talaga matatapos na po ang pagkuha po ng damo. So yun po, kailangan talaga siya. Diba meron nag-comment doon na sana ipaalis nyo po yung mga damo na ganyan. So ayan, ginawa na po namin at yun, diba nasabi din namin sa inyo na bago namin, may nag-comment dyan na ititisid daw muna. Pero ngayon mga ka-love, hindi na po namin siya matitisid or kailangan pang patayin kung anong mga anik-anik dito dahil meron pa din naman pong mga isda dyan na tilapia ka. Di na kami magtitisid kasi medyo mahirap na siya makalab, no? So, sa mga naghahanap po ng bangus, so, may sumama po na mga bangus pero kaunti lang po. Pero meron pa pong natitira po na mga bangus dito. Kaya po kayo mabahala kung saan po mga bangus kasi andun lang sila malapit, andyan lang sila sa tabi-tabi. So ayun mga ka-love, tignan nyo po yung damo po dyan sa gitna. So kaunti na lang siya, diba? Ayan, kaunti na lang talaga. So yung gagawin ko po dyan, ang gagawin po namin ngayon ni Francis ay uubusin na po yan. Pero ako mga ka-love ay sisindihan ko po yung mga damo na nandyan mga ka-love. Kaya samahan nyo po kami. At ito po, may time lapse po tayo dito para malaman nyo po. So punta na po tayo doon. Ayan mga ka-love, tignan nyo po. Padri ah. Oh, di ba? Oh, ayan mga ka-love. So actually, meron naman talaga kaming pambayad po sa mga tao namin if magpa-ano kami dito. Pero alam nyo kasi talaga mga ka-love, medyo sa ngayon tipid lang muna kahit na bagong harvest kami ngayon. Kailangan talaga siyang magtipid kasi bakla, di natin alam kung ano yung kinabukasan, no? Tsaka na tayo magpapalabas ng pera if emergency talaga. Kasi hindi naman po porkit meron tayong pera gastos na lang tayo ng gastos, diba? Kaya napapansin nyo po, paulit-ulit lang po yung damit namin, binabash na kami, pero pasensya. Kung magkakaroon kami ng damit, magbibili kami ng damit if may okasyon, ganun lang talaga, pero if wala, wala. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? Yan, tignan nyo mga ka-love, may nahuli po si Francis na alimango. Ayan o. So habang naglalampas po ako doon sa mga damo, so ayan, naapakan ko. So ayan mga ka-love, ngayon po is alas 11 na po at ngayon po ay mag-stop muna kami. Yung ibang mga naano po na mga damo, hindi pa talaga siya na ano ng apoy. So yung ginawa ko na lang, 'di ba, merong dalawang mga na apoyan. So yung mga natipon-tipon doon na mga damo, yun yung kinuha ko tapos ilalagay diyan sa may mga apoy. Tapos ito sa bandang dito mga ka-love, medyo pa siya, mabasa. Mabasa pa siya. So yung iba hindi talaga siya na agad dahil medyo mabasa pa siya. So yun mga ka-love, biglang umulan. So tignan nyo po mga ka-love, di ba may nakikita kayong mga tilapia? O ayan sila. Medyo madami-dami pa yan. So ngayon mga ka-love ay dahil medyo malapit naman pong matapos, tarang kaunti na lang talaga makukuha na po yung mga damo. So ayan, sa wakas nalinisan na din po yung sa gitna. So ngayon naman mga ka-love ay ilalagay po natin itong ating net po na nabili po natin. So nabili namin ito sa Kabadbaran mga ka-love.
Nasanay tayo na sabihin na nabili natin sa TikTok. Yan na. Ayan o, di ba ang taas? Through the arbor, in the garden room, wings are beating, baby, me and you alone. So ayan, bago po isasarado po ni Francis yung dito sa kabila, ay pinaalis nyo muna yung mga isda para hindi pa sila mag-stay dyan. All through the stages, both becoming seen into. Slowly we take on phosphorescence, vivid in the bone, phosphorescence. In the heavens, a billion signals move, call and answer, thousand pairs of two by two. Slowly we take on. Di po na siya kasangkol to. Kuha na mo 45. Ayan mga kalab, solid na po ang pagka tali niyan dahil nylon po yung tinali dyan, tapos kada gitna, tapos doon sa ibaba ay nilagyan ng mga lupa talaga. May igong pa mo ay kuwang. Tayo. Nay, kinuhaan ako da. Aman. Tubig. Kuwang ba? Yan mga kalabo, tinanay po namang pakainin. O diba, meron pa? Oh, may isda ang Adrio. Nakaglob may nakapod noon. May be. Sige ra, kilay ako mula. May balhin ra. Na, may mga nakapasok oh. Sige ra dito. Daron ra ganito. Basta bago pag lagay namin itong net ay inano muna ni Francis, pinaalis muna yung mga isda, pero di namin nakalayan meron pa palang natira. So ngayon mga kalab ay kukunin po yung isda na, nasa loob dyan, tapos ililipat dyan oh. Ipapalabas gamit itong sabi laya. Buhay giba para matapok. Pag-ibahok. Yan. Ayan, may isa. Badira ba niyo? Ayan, may isa.
dito. Palo-palo. Ay, kugmo ka. Naawa ka mo. Ginoon. Dahil ko na yung laki nga ni. Mungit ka. Kabok ka? Kuyawan niya cooler, no? So ayan mga kalab, tapos na din sa wakas mga kalab yung ating paglagay ng net. So ready na tayo na maglagay ng ating mga alagang tilapia. So pangalawa natin itong alaga. So may natira pa na mga malaking tilapia. So yan ay ilalagay lang natin yan, papalakihin natin yan para may pang kung soon, kung maghahatag ng similya yan ay magbibigay ng similya yan. So gagamitin natin yan yung mga similya niya. So ngayon So ayan mga kalab, good evening. So ayan, gabi na, naabutan kami ng gabi. So yung aming vlog, natapos siya ng puno ng pagmamahal at saya. So legit po yun, grabe naman yan. So sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Hindi talaga maubos-ubos or hindi talaga mawawala yung thank you ko talaga kay Papa God. Kasi syempre diba, like sa ganitong relasyon namin na kaya pala talaga namin. So sobrang saya ko dahil natutupad na naman po yung pangarap talaga namin noon na gusto namin magkaroon ng fish pond din talaga. So paulit-ulit lang, kaya pasensya. Dahil dito naman po tayo kumikita ng bongga. Yun, kaya ayun, di ba sabi namin doon na babalik kami after 1 month na syempre mag-relax muna or patuyuin muna yung fish pond, pero walang nangyaring ganun. So sino ba ang makakapag-relax kung makikita mong bongga naman din pala yung bungad ng negosyo, diba? Actually, hindi naman siya masyadong lugi kasi sponsor lang naman ni Sir Tom, kaya maraming salamat Sir Tom. Medyo yung nagastos lang talaga namin ay yung, anong tawag nito? Pagkain sa tilapia. So, siguro kung wala sigurong affiliate, kung hindi siguro ako hindi kami nagsipag ni Francis na dumiskarte sa buhay para, syempre ba kasi alam mo, bakla, ang hirap magkaroon ng tilapia tapos wala kang ipapakain, diba? Kaya medyo mahirap talaga. Kaya buti na lang, sobrang lakas po ng aming loob. Yung hiling namin na sana maging maayos at lumaki yung aming mga tilapia at sana bongga din kahit onti lang ay nadinig po, 'di ba? Dahil sa pagtulong-tulong po namin ni Francis, 'di ba? Kasi yung pag sa relasyon kasi kaya tayo nagkaroon ng relasyon para syempre maging teamwork kayo, 'di ba? Hindi lang dapat yung isa, dapat yung isa din para syempre gana ang buhay, 'di ba? Kasi kung isa lang parang nakakawalang gana talaga. So yun, minsan sobrang hirap pero kailangan talaga, 'di ba? Sobrang daming pagsubok. Excited ako mga kalab na magkaroon na kami ulit ng tilapia at alam nyo ba, wala pa pong naganap po na baka na tumawag na kami para maglagay dito ng tilapia ng mga similya. Wala pa po talaga. Pero yung kukunan po namin pero bibili po kami ng mga tilapia po is doon pa din po kay Kuya Luloy ba yun? O dahil sobrang ganda po ng kanilang tilapia, 'di ba? So yung nakuha namin na pera po ay yun din po yung aming ipapaikot din po. So ganun lang din po. Tapos yung iba nagtabi kami para syempre in case of emergency, parang ganun ba, 'di ba? Basta ewan ko pa mga kalab, hindi naman kami ganito, 'di ba? Syempre ganun pag mga bata pa tayo, wala tayong pag-iisip na ganyan. Pero dahil gusto namin ni Francis na ito yung mas ma-challenge kami na gusto namin mag ano ng sariling bahay, like ganun pa parang syempre, para matry din namin kung ano ba talaga ang buhay na yung kayo yung dalawa, diba? Para syempre, matuto din sa buhay at talagang sobrang sarap sa feeling na sobrang dami ko natutunan sa fish pond na to. Diba? Yung pagdinegosyo, kailangan magsipag. Bakla, ulit-ulit na yan, pero buti na lang talaga gusto ko din naman na umasenso, diba? Walang taong hindi gustong umasenso, diba? Lalong-lalo na ngayon, pag nagmagkasakit ka, kawawa ka dahil wala kang mapagkakaanuhan, kaya dapat tipid-tipid, savings, dapat yung mga ganun, 'di ba? Kaya sobrang laki na po ng impact po sa amin na naging kami ni Francis na talagang
kinaya talaga namin lahat. Alam ko po kayo lumalaban din kayo sa buhay, kaya tayo po ay ilalaban natin yan hanggang dulo. 'Di ba? Kaya yun, soon ipapakita din namin sa inyo kung ano yung nangyari sa pag-ano po ng tilapia, kasi tatawagan pa namin si Kuya Luloy. Tapos kinukuha niya yun sa malayo, pero nakalimutan ko kung saan. Pero at least, 'di ba, nakita niyo na po pero sa mga hindi pa nakakita, panoorin niyo naman. Uy, okay lang kahit mapagod, kahit walang gala, kahit walang ano ganyan, at least kumikita naman kahit onti, 'di ba? At mga ka-love, support niyo ako sa sa TikTok namin ni Francis dahil nag-a-affiliate po ako doon, 'di ba? Meron din pong disclaimer pala, may nagsabi doon na nawawalan din pala kayo Franoli, nagti-TikTok affiliate na kita, tapos meron pa kumikita sa vlog, kumikita sa Facebook. Yes naman, uy, grabe naman, hindi naman maano. Oo naman, kasi alam nyo, sa pagti-TikTok affiliate, may dalawang klase yan. Pwede kayong mag-collab na bibigyan ka lang ng sample, so ang tawag dyan ay X-deal. Or meron din pong isa na babayaran ka. So sa puntong yan, so kami po ay XD lang po palagi. Kung yung seller po na nakipag-collab sa amin, kapag nakabenta po ako ng mga product niya, ay yun, meron po akong komisyon. Pero okay na sa akin araw-araw na nagkukomission kami ng mga 100 plus, 200 plus, kumikita siya, kumikita din kami. Yung mga vlogger kasi ngayon is umaasa sila sa sugal, sa pag-promote ng sugal. Pero kami, hindi kami pumapasok ni Francis niyan kasi alam namin na magagalit kayo, pero dumating kami sa point na talagang kailangan talaga namin mag-promote, pero mas nangingibabaw yung aming takot na hindi talaga mag-promote. Kaya sila nakapagpatayo talaga sila, natapos nila yung kanilang bahay dahil sa pag-promote. Malaki kasi yung sahuran niyan, kaya madami ding nabubudol. So pasensya kung hindi na kami makapag-upload palagi dahil naka-focus talaga ako sa TikTok talaga, kaya yun yung rason kung bakit minsan hindi na nakapag-upload. Ayan. Pero huwag kayo mag-alala, makapag-upload din kami dito. Kaya maraming salamat.